Naglalakad si Kendra patungo sa falls nang tinawag siya ni Amber, kaya napahinto siya at nilingon niya agad si Amber nang may ngiting pilit sa labi nito. Sus, huwag ka nang ngumiti no kung napipilitan ka lang. Ani nito kay Kendra. Sorry BFF, hindi ko lang talaga magawang magsaya sa ngayon. Ani niya. Naiintindihan naman siya ng kaibigan niya. Alam ni Amber ang malaking problemang kinakaharap ngayon ni Kendra. Wala ka bang pagsasabihan? Hindi mo naman maililihim yan. Bakit hindi mo na lang sabihin sa mga magulang mo? Malay mo naman maunawaan ka nila. Mabait naman sila tita at tito. Ani ni Amber sa kaibigan niya at isang malaking ngiti lamang ang sumilay sa labi ng dalaga. Ayan ka na naman sa peking ngiti mo eh. Ani ni Amber sa kanya. Narating nila ang falls at inalalayan ni Amber si Kendra na maupo sa isang kawayang upuan. Tahimik lamang silang pinagmamasdan ng magandang daloy ng tubig mula sa itaas. Ang malinis at malamig na tubig na dumadampi sa kanilang mga paa. Ang sakit pa rin ang nangyayari sa akin ngayon. Ang sakit isipin na ang lahat pala ng ipinakita niya sa akin ay isang paghihiganti lamang. At ngayon ay nagpapakasarap na siya sa piling ng babaeng minamahal niya. Ang babaeng tunay na nagpapatibok ng puso niya. Ani niya sabay punas ng kanyang mga luha. Paano ngayon yan? Kayanin mo kayong mag-isa ha, BFF? Tandaan mo nandito lang ako na laging nakaagapay sa inyo. Nandito lang ako na laging tutulong sa inyo lalo na ngayon dahil dyan sa kalagayan mo. Ani ni Amber kay Kendra. Sa totoo lang BFF, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung paano ko to haharapin ng mag-isa. Ani ni Kendra. Bakit hindi mo subukan tawagan si Russell? Malay mo naman kausapin ka niya, hindi ba? Ani ni Amber sa kanyang kaibigan. Dahilan upang mapaharap sa kanya si Kendra. BFF, may asawang tao na si Russell. Hindi ko guguluhin ang buhay niya dahil lamang sa problema ko. Haharapin ko itong mag-isa at kailanman ay hindi ko siya lalapitan. Kilala natin ang mga Henderson. Baka pati ito'y kuhanin niya sa akin. Baka hindi ko na kayanin pang mabuhay kung ang lahat na lang ay kukuhanin niya sa akin dahil lamang sa paghihiganti niya. Wika ni Kendra sa kanyang kaibigan. Okay, BFF, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Nandito lang naman kami para alalayan ka, hindi ba? Wika ni Amber. Isang baritonong boses ang nagpalingon sa kanila sa taong nagsalita. Bakit? Ano bang problema mo ha, Kendra? Tanong ni Arman. Nakatayo ito sa likuran nila kasama si Francis. Wala, sagot ni Kendra at muling humarap sa magandang view ng falls. Buntis ka? Tanong ni Arman na hindi agad nasagot ni Kendra. Maging si Amber hindi na nakakapagsalita pa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin nila kay Arman. Hindi nila alam kung paano sila magsisimulang magsalita. Shit, papatahin kong hayop na Russell na yan. At wala akong pakialam kung siya man ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Papatayin ko talagang hayop na yan. Malakas na sigaw ni Arman, kaya humagulgol na si Kendra. BFF, huwag kang umiyak at baka makasama sa iyo at sa baby mo. Kuya, tumahimik ka nga. Nakita mo na nga nasasaktan yung kaibigan ko kung ano-ano pang pinagsasabi mo dyan. Inis na sigaw ni Amber kay Arman. Niyakap naman agad ni Amber si Kendra upang mapayapa nito ang kalooban ng dalaga. Matinding awa ang nararamdaman ni Amber kay Kendra. Dahil alam nila na haharapin ni Kendra ang pagbubuntis niya na siyang mag-isa lang at walang Russell sa tabi nito. Siguradong matutuwa si Russell niyan kapag nalamang buntis ka. Ani ni Francis na ikinalingon sa kanya ng tatlo. Huwag na huwag niyong ipapaalam sa kahit na kaninong Henderson na buntis ako. Akin lang ang anak ko. At walang sino mga Henderson ang maaaring kumuha sa kanya. Malakas na sigaw ni Kendra kaya natahimik si Francis. Francis, tumahimik ka. Isa ka pa eh. Nakita na ninyong namumblema na nga ang kaibigan ko, nagdadagdag pa kayo ng stress sa kanya. Umalis na nga muna kayo dahil hindi namin kayo kailangan ngayon dito. Inis na ani ni Amber. Sa halip na umalis sila ay nilapitan ni Arman si Kendra. Itinayo niya ang dalaga at inilapit niya ito sa katawan niya. Pananagutan kita, Kendra. Ako ang tatayong ama ng batang nasa sinapupunan mo. Palalakihin ko siya at ituturing ko na parang anak ko. Tanggapin mo lang ako sa buhay mo. Mahal na mahal kita at kaya kong gawin ang lahat para sa'yo.
Wika ni Arman na ikinagulat nila. Si Kendra naman ay umiling at ngumiti ng pilit kay Arman. Mahal din kita, pero bilang isang kapatid. Alam niyo naman unang pagkikita pa lang natin noon ay kapatid na ang turing ko sa inyo ni Amber. I'm sorry, pero hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo. Ayokong umuo sa'yo dahil ayokong lokohin mahal kita, Arman. Pero hanggang pagmamahal bilang kaibigan o bilang kapatid lamang ang kaya kong ibigay. Sana'y nauunawaan mo ko at huwag ka sanang magagalit. Umiiyak na ani ni Kendra. Napatungo ng bahagya ang ulo ni Arman dahil sa sakit na dulot ng mga sinabi sa kanya ni Kendra. Pag-angat niya ng kanyang mukha ay isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi at pinunasan niyang mga luha ni Kendra. Tumango ito kay Kendra at kahit na nasasaktan si Arman ay nagawa niyang ngumiti ng matamis sa dalaga. Nauunawaan ko. Alam kong hindi ko kayang palitan si Russell sa puso mo. Pero sana kapag dumating ang panahon na handa na ang iyong puso na muling magmamahal, lingunin mo ko dahil maghihintay lamang ako sa'yo. Wika ni Arman at isang mahigpit na yakap ang iginawad niya kay Kendra na ikinagulat ni Francis kaya mabilis niya itong pinaghiwalay. Ngunit mas sumigpit pang yakap ni Arman kay Kendra. What the hell? Bitawan mo si Kendra, bro! Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo kapag hindi mo binitawan si Kendra. Bitawan mo na siya. Shit naman oh. Ani ni Francis na panay palingon sa likuran niya na tila ba may hinihintay na darating. Ano bang problema mo ha? Galit na ani ni Arman na hindi pa rin inaalis ang pagkakayakap niya kay Kendra. Si Russell, hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ni Russell. Wika ni Francis. Russell, walang asa. Hindi na natapos pa ni Francis ang sasabihin niya nung bigla silang napatingala nang makarinig sila ng malakas na ugong ng helicopter. Kaya naman napakunot ang noo ni Arman. Private property ang asyenda nila kaya walang sino man ang maaaring lumapag sa lugar na pag-aari niya. Masinigpitan niya ang pagkakayakap kay Kendra nang lumakas ang hangin at sumaboy sa mukha ni Kendra ang kanyang buhok. Nang tuluyan ng makalapag ang dalawang helicopter ay gulat na gulat sila nang makita nilang halos lundagin na ni Russell ang pagbaba ng helicopter at patakbo silang nilapitan. Nang tuluyang makalapit si Russell ay hinablot niya si Kendra palayo sa katawan ni Arman at pagkatapos ay isang malakas na suntukon dumapo sa mukha ni Arman na ikinasigaw ni Kendra at ni Amber. Kuya! Sigaw ni Amber nang bumagsak sa lupa si Arman. Arman! Sigaw naman ni Kendra at mabilis na dinaluhan si Arman na nakahandusay sa basang lupa. Anong problema mo ha? Ang kapal ng mukha mong sumugod dito at manakit ng kapwa mo. Nilamon na ba ng kayamanan mong tunay na pagkatao ng Russell na kilala ko ha? Umalis ka na Russell, dahil hindi kita kailangan dito. Malakas na sigaw ni Kendra kay Russell. David, kuhanin mo si Kendra at isakay mo sa helicopter. Aalis na tayo ngayon din. Francis, sumakay ka sa helicopter kung gusto mong sumama o may iwan ka dito. Ani ni Russell. Mabilis namang kinuha ni David si Kendra. Magwawala sana si Kendra ngunit binulungan siya ni David. Walang asawa si Russell. Ipapaliwanag namin sa iyo ang lahat mamaya. Bulong nito, kaya napatingin na lamang si Kendra kay Russell at hinayaan na niyang alalayan siya ni David pasakay ng helicopter. Hayop ka Russell! Ibalik mo dito si Kendra! Sigaw ni Arman. Huwag mo akong pilitin Arman na may gawin sa inyo. Hindi mo alam kung gaano ako nagtitimpi na huwag pakialaman ng pamilya mo. Dahil alam kong kapakanan lang din ni Kendra ang hangad mo. Pero huwag niyo akong piliting magalit. Dahil hindi niyo magugustuhan. Galit na aning ni Russell kay Arman. Itinayo naman nila Jefferson si Arman at pinagpagan ng narumihang damit nito. May asawa ka na Russell. Hayaan mo na maging masaya si Kendra sa piling ng iba. Nakapaghiganti ka na kaya tigilan mo na siya. Ibalik mo siya dito dahil hindi ka niya kailangan. Sigaw ni Arman. At sinong kailangan niya ha? Ikaw? Nagpapatawa ka ba ha? Wika ni Russell sabay ngisi ng pagak. Oo, ako ang kailangan niya at hindi ikaw. Ako dahil kaya ko siyang dalhin sa simbahan at pakasalan. Sigaw ni Arman sa kanya. Natawa na lamang si Russell at napapailing. Tiningnan niya si Francis na nakamasid lamang sa kanila. At pagkatapos ay tiningnan naman ito si Amber. Kung sasabay kayong tatlo, sumakay na kayo sa isang helicopter. Kung ayaw nyo dyan kayo, and Arman. Kaya ko rin pakasalan si Kendra sa kahit ilang simbahan. Dahil wala akong asawa. Kung may pakakasalan man ako, si Kendra lang yon.
Wika ni Russell sabay ngisi at tinalikuran na sila. Bigla namang napatayo ng tuwid si Arman at napatingin kay Francis. Yun kasi ang gusto kong sabihin kanina, naudlot lang dahil paparating nilang helicopter. Walang asawa si Russell, pinikot siya at pinainom ng gamot upang mapasunod sa gusto ni Samantha. Napaboid na ni Russell ang kasal nila ni Samantha at tinaharap ngayon ni Samantha at ng pinsan nitong parusa na ipinataw sa kanila ni Russell dahil sa ginawa sa kanya. Wika ni Francis na ikinagulat ni Arman at ni Amber. Wait, Russell, sasama ako! Malakas na sigaw ni Amber at tinakbo na niya ang binatang naglalakad papalapit sa helicopter. Sumenyas naman ang ulo ni Francis kay Arman na ang ibig sabihin ay sumunod na rin sila, kaya napabuntong hininga si Arman at naglakad na rin patungong helicopter na kasunod si Francis. Gabi na nang makarating sila ng Cavite. Gusto ni Russell na doon dalhin sila Kendra para makuha nitong ilang importanteng gamit niya sa loob ng apartment at ganun din sina Francis. Pero pagkalapag ng helicopter sa helipad, ay walang lingon na tumakbo si Kendra palabas ng bakuran ng mansyon ni Russell. Kaya napasunod na lang din si Francis. Gulat na gulat si Kendra nang pagbukas niya ng pintuan ay walang sumalubong sa kanya. Nilibot niya ang loob ng apartment, ngunit wala ang kanyang mga magulang. Kaya mabilis siyang nagtungo sa apartment nila Francis. At katulad sa bahay nila ay wala din doon ang mga magulang ni Francis. Nasaan sila mommy at daddy? Nag-aalala na ani nila Kendra at Francis. Humahangos namang lumalapit sa kanila si Amber at si Arman. At maging sila ay nagulat nang malaman nilang wala ang kanilang mga magulang. Wala na sila dyan. Pinaalis ko na sila dyan, kaya talagang hindi na nyo sila makikita pa dyan. Ani ni Russell nang lumapit na ito kina Kendra. Napakawalang yamo talaga. Nasaan ang mga magulang namin? Anong ginawa mo sa kanila? Umiiyak na sigaw ni Kendra habang si Francis ay nag-aalab ang mga mata sa galit. Nagkuyom ang mga kamaon ni Francis at nangalit ang kanyang mga baga dahil sa matinding galit na nararamdaman niya. Relax baby, hindi ko sila pinalayas o itinaboy. Nandoon na sila sa mansyon nyo. Ibinalik ko na sa inyo lahat ng ari-arian nyo. Mga negosyo at lahat ng yaman nyo. Bago ko kayo puntahan sa Quezon Province. Wala na sila dyan dahil hinatid ko na sila pabalik ng Manila, kung saan kayo nararapat. Nandito lang tayo ngayon upang kuhanin ninyo ni Francis ang mga importanteng gamit nyo na gusto nyong dalhin sa mansyon ninyo. Ani ni Russell na ikinamulagat ng mga mata nilang lahat. What? Binalik mo na sa amin ang lahat ng ari-arian namin? Gulat na ani ni Francis na halos mapiyok pa. Yes, napalago pa namin ang mga negosyo nyo. Kaya mas lalo itong umunlad. Bilisan nyo dyan at mag-uusap tayong lahat sa loob ng mansyon upang makapagpaliwanag ako ng maayos kung ano talagang nangyari sa Milan at kung bakit ako natagalan sa pagbalik. Wika ni Russell at isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Kendra. Isang ngiti na tagos sa kanyang puso at hindi pilit. Isang ngiti ng tunay na kaligayahan. Salamat. Maraming salamat. Ani ni Francis at pinahid nitong luhang dumaloy sa kanyang muka. Bilisan na ninyo dyan dahil pupunta pa tayo ng Manila pagkatapos ko magpaliwanag kay Kendra. Wikang muli ni Russell kaya nagmadali na silang pumasok sa loob ng kabahayan. Kinuha nila Kendra ang lahat ng importanteng gamit niya pero hindi niya makita ang bracelet na inilagay niya sa ibabaw ng drawer bago sila pumunta ng Quezon Province. Maging ang sulat na iniwan niya kalakip ng bracelet ay nawawala. Iniisip na lang niya na kinuha na ito ng kanyang ina. Kaya pagkatapos niyang mailagay sa loob ng bagang ilang importanteng gamit niya ay lumabas na rin siya ng apartment. Ibinilin ko na yan sa may-ari na kanila na ang lahat ng gamit sa loob. Ani ni Russell at ngumiti lamang si Kendra habang si Francis ay makikita ang sobrang katuwaan dahil sa wakas ay maayos na muli ang kanyang mga magulang. Dahil sa wakas ay hindi na niya nakikitang nahihirapan ang kanyang mga magulang dahil sa kasalanan siyang may gawa. Pagkarating nila sa loob ng mansyon ni Russell ay naupo silang lahat. Magkakaharap sa malaking living room. Ang lahat ay tahimik lamang at hinihintay na magsalita ang binata. Binuksan ni Russell ang laptop at pinindot ang kopya ng hidden CCTV niya sa kanyang penthouse at iniharap ito kay Kendra. Napatingin naman si Kendra kay Russell at nakikita ni Russell ang pagkalito sa mga mata ng dalaga. Panoorin niyo yan upang malaman niyo kung ano ang tunay na nangyari sa Milan. Kung bakit ako naikasal nang hindi ko ginusto. Wika ni Russell, kaya muling ibinalik ni Kendra ang paningin niya sa screen ng laptop. Napatakip ng bibig si Kendra habang pinapanood niya ang video. Ang mga luha niya ay naguunahang dumaloy sa maganda niyang mukha. Oh God,
I didn't know. Oh my God, Russell. Ani ni Kendra. Nang makita niya kung paano puwersahin ng pinsan ni Samantha na mapainom kay Russell ang tubig na may lamang gamot. Nakita niya kung paano sinamantalin ni Samantha ang pagkakataong yon upang mapapirma niya si Russell. Napanood din niya na tinangka ni Samantha na maangkin ang katawan ni Russell, ngunit nabigo ito. Grabe naman ang ginawa ng dalawang yun sa'yo, Russell. Walang puso. Inis na ani ni Amber habang si Arma naman ay hindi nakakibo pa. Si Francis naman ay napayuko na lamang dahil na nga sa nakita niya. Tila ba bumabalik sa kanyang isipan kung paano nila pinaglaruan noon si Russell sa mga kamay nila. May kung anong pinahid si Francis sa kanyang mga mata at bahagya itong suminghot, kaya napatingin sa kanya sila David.